Grabe, oh. Tingnan niyo po kung ano ang ginagawa ng China sa ating bansa. Ano po, kung ano-ano na po ang pinapasok at eto naman po ngayon mga kababayan, isa na naman pong balita. Oh, doon po sa hearing ng mga vlogger, mga bossing, no? Doon po sa hearing ng mga vlogger, mga kababayan, eh isa din po sila sa ipinatawag, mga boss, no? At dito nga po sinasabi nila, siguro po kami ay pinatawag upang sa ganon ay ano, masabi namin itong mga nadiskubre namin. Basahin niyo po mga kababayan. Ay hindi, ako na magbabasa sa inyo. Ako nga pala yung host, ano? 107 Chinese accounts, ano? Nagpapakalat ng anti-PH sentiment sa social media. Alam niyo po, dati pa merong mga ganyan eh. Ano po? Dati pa po merong mga ganyan. At yung isang beses nga ho, di ba mga kababayan, meron tayong na-i-vlog na may isang page sa Twitter o ngayon po ang pangalan ay X na nagpapakalat ng ganyan din po ng anti-Pangulong Bongbong Marcos at isinusulong naman po yung pro-Inday Sara Duterte na mga topic, mga kababayan. Ngayon, syempre, hindi nila tayo pwedeng sisihin kung iisipin natin na sa kanila nanggagaling o may kinalaman sila sa mga nangyayaring ito, mga bossing. Syempre, kung makikita ho natin yung pagkakasunod-sunod at yung mga tao na naiko-connect sa mga ito, iisipin natin, mga bossing, nako, hindi kaya galing yan doon sa mga laging bumabatikos at laging naninira kay Pangulong Bongbong Marcos para mapabagsak nila ang gobyernong Bongbong Marcos? Ano po? Kasi ako naniniwala ho ako, mga kababayan, yung pagpapabagsak nila sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho matatapos yan. Hanggat nandyan ho sila, hanggat nakakakita sila ng pag-asa, mga bossing. Bakit? Dahil yun na lang po ang nakikita nilang pag-asa na hindi sila kunin ng ICC. Ano po? Yun na lang ang nakikita nilang pag-asa na mahinto yung investigasyon sa mga pondo ng bayan po, especially confidential funds ng Inday Sara Duterte, mga kababayan. Pag napatalsik nila ang Pangulo, pwede na silang magdesisyon. Kaya na nila. Baka pati ho si Kibuloy lumabas, lumaya. O Buloy, labas ka na dyan. Baka magulat tayo, pinapalabas na lang po. Buloy, walang kasalanan. Political, biktima lang ng political chuchu. Di ba? Ngayon naman, ito, 107 Chinese accounts. Nagpapakalat ng anti-PH sentiment sa social media. Basahin natin kung gaano kabilis po yung 107 na yan. Sabi dito, meron po kaming na-identify na 107 accounts, no? As of 11 a.m. Biruin mo habang nasa hearing ho, mga kababayan. Habang nasa hearing, parang kung di ako nagkakamali, siguro mga alauna, alas 2 na to mga nagsalita. Sa ganoong oras lang ho, 107 ang nakita nila. Ang inisip ko dito, mga kababayan, kung nakikita nyo po yung mga nagre-relive, yung mga inquirer o yung House of Representatives, kung makikita mo talagang ang bilis ng comment section, puro mga hate, puro mga galit po doon sa Congress, mga kababayan. Sabi ko, ang bilis Tapos ako nagko-komento ako, parang hindi nila nakikita, hindi nila nababasa yung kinokomento ko. Kasi talagang nilalabanan ko po yung mga sinasabi nila doon sa comment section Parang hindi nila nakikita. So, kung itutuloy natin to, sabi nila dito, meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ng mga anti-Philippine sentiments on Twitter o sa Twitter sila. No, yung mga accounts po nito, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Biruin mo, no? Talagang pinapasok tayo
mga bossing. Pinapasok tayo ng bansang China, mga kababayan. Nakakalungkot, no? Yung mga hero natin, yung mga bayani natin, ipinaglaban ang ating bayan upang wag masakop ng kahit sino man. Tapos ito po, mismong mga kaano pa natin, kalahi natin, ang makikita mo nagtatanggol sa China, mga di ba? Nakakasuka, mga kababayan. Basahin ko, ituloy ko. Yung mga accounts po nito, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa. O, iisang oras lang. Kumbaga, parehas lang ng panahon, oras, at kung ano man ginawa, mga kababayan. Ibig sabihin, pang-troll lang talaga. Pang-pakalat o pang-suporta o para magalit ang mamamayang Pilipino sa House of Representatives. Mga kababayan. Kasi magtataka kayo no? Dito po, kagaya po ng mga channel natin, eto, nung channel na Mark Ramos, mga bossing, makikita nyo po talagang majority ng mamamayang Pilipino sumusuporta at okay sa kanila ang Quadcom, okay sa kanila ang Tricom, okay sa kanila ang Kongreso. Dahil nga po nakikita yung mga katotohanan, mga bossing. Nakikita yung mga taong lumabag sa batas, no? Sinalaula ang Pilipinas, mga kababayan. Tapos magugulat ka, pagdating doon sa comment section, parang puro galit. Parang ang dami-daming DDS. So malamang sa alamang ho, parang yan na din ho yun, mga kababayan. 107 Chinese accounts. Nagpapakalat ng anti-PH sentiments sa social media. Biruin mo, hindi na po mga Pilipino yan, ha? Tapos yung mga kapwa natin Pilipino, also known as DDS, mga kababayan, ayan, sinusuportahan pa po sila, mga bossing. Nakakawalang respeto po yung ganun, mga kababayan, na mismong bayan po natin, handa nilang ipamigay sa ibang lahi. Ano? Mismong kalahi natin, yung mga tumetrader sa atin, mga boss. Akalain nyo yan? Ano? Kaya nako, dapat po yan, mga bossing, Chief Amo Sir, magawan ng solusyon, no? Huwag nating hayaan na, sige, huli ka, no? Nagtatrader ka sa bayan, sige, wala ka naman, maliit na tao ka lang naman. Papalagpasin natin. Ultimo, maliit na tao na tumetrader sa ating bayan at nalaman natin na nakasuporta sa China, dapat po ikulong yan. Dapat po, papanagutin natin yan, mga kababayan. Sinasalaula po ang bayan natin. Ano? Hindi po nire-respeto yung ating mga bayani kung paano po ipinagtanggol ang bayan natin. Dahilan po kung bakit tayong lahat ay may malayang pamumuhay, mga kababayan. Tapos ganun lang yung maririnig mo sa mga taon to. Ultimo nga po yung ipinaglalaban natin na West Philippine Sea, mga kababayan. Maririnig natin sa isang congressman ng party list. Mamaya natin pag-usapan yan. Ano po? Mamaya natin pag-usapan yan. Nakakasuka, mga boss. Ako naniniwala ako. Yung komento niya na yun lalo ang magpapabagsak sa kandidatura niya. Hindi papayag ang mamamayang Pilipino na maangkin kung ano po yung atin.